Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa mga awit, 103, talata 14 hanggang 16. Ang sabi po dito, alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Ang buhay ng tao ay parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala nga ito at hindi na mamamasdan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito, pinapakita sa mga awit, mga kapatid, na alam ng Diyos, no, na tayo po ay galing sa alabok at sa alabok din yung ating kahantungan. Dito makikita mga kapatid na sabi nga, yung isa sa meaning ng alabok, 'di ba? Yung humus, 'di ba? Dito galing yung tinatawag na humility, 'di ba? Kasi yung mga alabok, 'di ba? Inapakapakan lang 'yan no? 'Yan yung nasa paa. So ibig sabihin, napakapakan lang, no? Hindi pinapansin 'yan at nasa ibabalan talaga, no? Nasa ano nga lang nasa ilalim ng mga paa natin, no? Niyayapak-yapakan lang. Dito pinapakita sa atin mga kapatid na tayo bilang mga naglilingkod, bilang tao, hindi maganda na tayo ay nagmamataas o grabe yung tingin natin sa sarili natin. Kasi alam niyo po yung pride, ito po isa sa mga deadliest klase ng kasalanan. 'Di ba? Ang kalaban niyan is humility. Yung humility naman, yung kababaang loob, ito yung mother of all virtue. Yung pride naman mga kapatid, ito yung pinaka number 1 na deadliest na kasalanan, 'di ba? Kasi pag sabi mong pride, sabi doon is over yung pagtingin mo, no? Sa sarili mo, no? Napakataas ng tingin mo, yung excellency ng pagtingin mo sa sarili mo, napakataas, no? Parang ikaw ng bida, no? Parang ikaw na ang magaling, ikaw na mahusay, ikaw na lahat, 'di ba? May mga ganun kasi mga tao, mga kapatid. No, kaya nga sabi dito, binabalik tayo ng Panginoon na hindi tayo magmalaki. Kasi galing lang tayo sa alabok, 'di ba? At kung paano tayo ay ginawa sa pamagitan lang ng galing sa alabok tayo babalik din sa alabok, 'di ba? Kaya pinakano pa rin dito ang tinuturo is yung moral, no? Yung virtue, mga kapatid. Sabi ko nga, kahit anong husay, anong galing natin, kung wala naman tayong mabuting asal, wala naman tayong magandang moral, wala rin, 'di ba? Yan kasi ang danger mga kapatid minsan yung kayabangan. May mga tao kasi na kung hindi mahina lang yung discernment nila, hindi nila alam na nagyayabang na. Sa ano pa mamaraan? Minsan ayaw nang sumunod. 'Di ba? Mas matalino ako diyan, mas magaling ako diyan. 'Di ba? Ano bang alam yan? 'Di ba? Yung masyado na tayong kinukumpara na natin yung sarili natin sa iba, isa ng sign ng kayabangan yan Yung ayaw mo nang makinig, kasi pakiramdam mo, mas mahusay pa tayo, mas magaling pa, mas marami pa tayong alam dun sa nagsasalita. 'Di ba? Kaya nga may kita natin dito mga kapatid, yung mga ganung tao is wala ka ring mapupuntang mabuti. No? Saan ka mang dalin, walang tatanggap sa iyo. Di ba? Walang taong kahit saan ka man daling, walang taong magugustuhan ka di ba? Kasi kung yung taong mayabang, ano lang yan sa totoo lang, sila yung mga taong madaling utuin Yung mga taong mayayabang, madaling utuin yan. Kasi bakit? Ano mo lang, puri-purihin mo lang yan di ba? Tuwang-tuwa na yan, no? Pero hindi niya alam, ano lang pala sila, no? Ano nga to? Niluloko na lang pala sila, no? Pero siyempre, dahil sa kayabangan nila, feeling nila tama, lalo pag magaganda yung mga naririnig nila. Tandaan natin, sa mundo, hindi lahat ng magagandang naririnig natin ay totoo. Di ba? Hindi lahat ng magagandang naririnig mo na feedback sa iyo, sa atin, is totoo. Di ba? May mga tao lang minsan na sinasabayan lang yung kayabangan natin. Di ba?
Yung mga tao minsan ano, yung mga sarcasm ng mga tao, 'di ba? Ganun lang eh. Sasabayan lang, sabi mo, say mo, galing mo, no? Pero kung nag-iisip ka, makikita mo kung totoo ba yung sinasabi o sarcastic lang yung approach. Di ba? Kaya may kita natin mga kapatid sa buhay, lalo siyempre tayo naglilingkod sa Panginoon. Mas maganda nga sa palagi kong sasabi na yung parang wala ka lang alam. Di ba? Mahirap kasi masyado magpakitang gilas. Masyado kasi mahirap minsan yung marami tayong sinasabi. Kasi tandaan natin, kahit anong husay, kahit anong galing natin, ugali pa rin yung basihan. Diba? Yung ugali pa rin yung basihan eh. Diba? Hindi naman yung husay galing. Kahit anong husay, kahit anong lalim, kahit ang dami mong nalalaman, mga kapatid. Na tayo pa yung pinakamahusay mag-explain ng lahat ng bagay sa mundong ito. Pero pag masama ugali natin, wala rin, bagsak pa rin. Di ba? Kaya hindi tayo dapat magmamayabang, mga kapatid, kasi nga, darating nga tayo, pag namatay tayo, sa labok din tayo, di ba? Yung mga taong pinagmamataas-matasan natin, napakapaka na lang yung libingan natin, di ba? Siyempre, pagdating ng time, di ba? Pag-abot na pagdating ng mga ilang years niya, baka yung puntod mo, di ba? Maraming mga puntod ngayon, ang wala na, hindi mo na makita kung nasaan na yung mga libingan ng mga mahal mo sa buhay, di ba? Lalo pag medyo matagal-tagal na talaga, di ba? Kung nawala na yung puntod mo doon, hindi nila naman alam ng tao na ikaw yung nakalibing doon, no? Tapos napakapakan ka na lang ng tao, di ba? Pero dati, grabe, ang yayabang natin, di ba? Ang tataas ng tingin natin sa sarili. Ang buhay ng tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ng bulaklak. Nawawala, nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala na nga ito at hindi na namamasdan. Ganun kaiksi, alam niyo mga kapatid, ang iksi-iksi ng buhay para lang tayo magyabang. Ang iksi po ng buhay, no? Para tayo gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais, hindi maganda. No? Yung maiksi ang buhay para masirain natin yung relasyon natin sa ibang tao. Diba? Yung magkala tayo ng mga hindi magaganda, diba? Ang iksi ng mga buhay, mga kapatid, no? Lalo siyempre tayong tumatanda na, hindi na maganda yung nagtatanim tayo ng galit, diba? Hindi na maganda yung mga kapatid na nag-iisip pa tayo ng mga bagay na ikasasama o hindi maganda ba sa kapwa natin. Dapat kapag damor tayo tumatanda, mas lalo tayo nalilern natin yung buhay, no? Na ang lahat ng bagay na ito, may kita natin is mawawala lang ng saysay. Kita mo yung mga totoong mga mayayaman, sila talaga yung totoong humble yung mga totoong mayaman. Kasi alam nila na kinikilala nila ito yung paniniwala kasi nila, the more ka na nagpapakumbaba, the more kang pinagpapala. No? Kasi ganun naman talaga ba? Tingnan mo yung mga talagang mga matatalino, yung mga talagang may pangunawa ng mga tao, hindi yan nagyayabang Diba? Kasi naunawaan nila na na kung sa tingin mo matalino ka, may mas matalino pa sa'yo. Diba? O sa tingin mo na parang alam mo na ang lahat ng bagay, hindi. Mayroon kasi sa tao ngayon, mga kapatid, yung nakabasa lang ng kunti, akala mo ang dami ng alam. Diba? Yung mga talaga nag-aral, makikipag-debate na, naranasan ko rin yan dati, yung medyo bago pa ako, diba? Talagang pag may nabasa ka lang, talagang parang gusto mo na, ang ganda nito, parang gusto mo nang i-preach, ipahayag agad. No, na hindi mo muna pinag-iisipan, diba? Pero may kita mo, bandang huli, marirealize mo na, ano ba naman pinagsasabi ko dati, diba? So, dito mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos po sa bawat isa sa atin. Dadaan lang tayo sa mundong ito, sabi nga Tapos bandang huli, pagkatapos na natin mawala sa mundong ito, mawawala ka rin at hindi ka na mamamasdan. Makakalimutan ka rin naman ng mga tao Pero at least kung meron kang ligasiya, meron kang magandang iniwan sa tao, yun doon ka nila maaalala di ba? Minsan makalimutan na yung mukha mo, pero at least yung mga gawa mo, nananatiling buhay di ba? Kasi bakit? Kasi naipasa mo naipasa mo sa mga sumusunod sa iyo. So yung legacy mo na yun, nananatiling naaalala ka dahil sa mga bagay na yun. Sabi ko, katulad yan, pag nagtanim ka ng isang ng puno,
puno ng mangga. Hindi man ikaw yung nakaani ng bunga ng tinaniman mo, pero yung mga susunod sa iyo, yung mga anak mo, mga apo mo, at sa mga darating pa na kaapu-apuhan mo, maalala nila yung manggang tinanim mo, di ba? So sila mismo nakakabenepisyo ng mga magagandang bagay na iniwan natin, no? Hindi yung nabuhay tayo dito sa mundo, ang iniwan natin may mga masasama. Tapos ikaw, bigla ka lang umalis sa mundong ito, tapos sila yung nagsasuffer, yung mga mahal natin sa buhay, sila yung nagsasuffer ng mga hindi magandang ginawa natin. So, dito mga kapatid, ano lang naman pag sabi kasing alabok is hummus, di ba? Yung isa sa mga ano ng humility. Na alalahanin natin mga kapatid na walang magandang patutunguhan at walang mabuting pagdadalan yung kayabangan. Sabi nga, kung yung 20 pesos, saan ka dadalhin ng 20 pesos mo? Dito naman, hanggang saan ka dadalhin ng yabang mo? So, yan lang mga kapatid, no? Patuloy tayong ano man po yung marating natin, ano man po yung mga malaman natin, ano man yung mga bagay na nagagawa natin para sa Panginoon, para sa gawain ng Diyos, hindi po yan na reason para lumaki yung ulo natin, para tayo na yung masunod. No? Kundi the more tayo dapat na ginagamit ng Diyos, the more na nakikita sa atin yung kababaang loob. So yun lamang mga kapatid, God bless po sa ating lahat.